Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamisteryoso at pinagdedebatehang propesya sa Biblia, ang huling linggo. Ito ay isang timeline daw ng mga kaganapan na magaganap sa katapusan ng panahon. Handa na ba kayong silipin ng mga detalya? Tara! Para masimulan to, tingnan natin ang isang napaka-importanting parirala mula sa kasulatan. Ito raw kasi ang parang starting gun, yung hudyat na magsisimula na ang lahat. So ano nga ba talaga itong kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng paggawasak? Well, may mga clues tayong makukuha mula sa ating source material para maintindihan yan. Nakakaintriga to, di ba? Kasi itong mga pangalan na to, taong makasalanan, anak ng kapahamakan, iisa lang palang tinutukoy na nilalang. At ang aabangan daw talaga ay yung pag-upo niya sa tinatawag na dakong banal. Sabi ng maraming interpretasyon, ito yung muling itatayong templo sa Jerusalem. At kapag nangyari yan, boom! Simula na raw ng malaking kapigatian. At linawin natin hindi lang ito basta-basta simbolo lang. Sinasabi ng mga source na ito mismo yung parang pito ng referee, hudyat na magsisimula na ang isang krisis na wala pa raw katulad sa kasaysayan. At dahil dyan, mapupunta na tayo sa paghahari ng isang nilalang na tinatawag na halimaw. Ayon sa teksto, bibigyan daw siya ng kapangyarihan na kumilos sa loob ng eksaktong 42 buwan. Pero, heto ang malaking tanong. Kailan ba talaga magsisimula yung 42 months na yan? Dito, nagkakaroon ng iba't ibang pananaw. At ipapakita sa atin ng source material ang tatlong pangunahing teorya. So, heto na nga. May tatlong view. Ang una, sa simula raw mismo ng 7 taon. Ang pangalawa sa kalagitnaan. At yung pangatlo, pwedeng kahit anong punkto sa loob ng 7 taon. Bakit ba ito mahalaga? Kasi depende sa kung alin dyan ang tama, mababago ang buong sequence ng mga susunod na mangyayari. Parang domino effect. Okay, so habang nangyayari ang lahat ng kaguluhan na to, biglang mag-iiba ang hip ng hangin. May isang dramatikong eksena ng pagliligtas na mangyayari at ang senyales, isang napakalakas na tunog. Sa isang iglap, sa isang kisap mata. Grabe no, ang bilis. Ibig sabihin, biglaan, walang warning. Ito yung pivotal moment, yung turning point na magbabago sa lahat. At yung huling trompeta na yan daw yung tinatawag na ikapitong trompeta. At ito yung signal na maghihiwalay ang dalawang landas, kaligtasan para sa iba at huling paghahatol naman para sa mga may iwan sa mundo. So yun na nga, pagtunog ng trompeta, dalawang bagay ang sabay na mangyayari. Una, yung mga banal, kukunin sila, itataas sa alapaap. Pangalawa, yung mga may iwan, sila naman ang haharap sa 7 huling salot. Basically, yung mga nailigtas, dadahin sa isang lihim na silid, isang ligtas na lugar, bago ibuhos yung huling galit. So nailigtas na yung iba? Anong mangyayari sa mundo? Dito na natin pag-uusapan yung pinakamatindi at pinakahuling bahagi ng paghatol, yung 7 salot o tinatawag ding ikatlong paghihirap. Una, sa listahan. Isang direktang parusa sa mga sumunod sa halimaw. Magkakaroon daw sila ng masasakit at malulubhang sugat. Isipin nyo, isang pisikal na marka ng kanilang piniling panig. Pangalawa, yung dagat. Magiging dugo raw ito. Patay lahat ng isda, lahat ng buhay sa dagat. Isang ecological disaster na wawasak sa isa sa mga pinakamalaking source ng buhay sa planeta. Hindi pa tapos sa tubig. Pagkatapos ng dagat, yung mga ilog at bukal naman, yung mismong iniinom nating tubig tabang, magiging dugo rin. Imagine nyo yung panic at pagkawasak na idudulot niyan. Pang-apat, yung araw. Pero hindi lang basta mainit. Sinasabing bibigyan ito ng kapangyarihan na literal na sunugin ang mga tao sa apoy. Parang paghatol na bumababa mula mismo sa langit. Ikalima, isang targeted na atake. Yung mismong kaharian ng halimaw, babalutin ng kadiliman. Isang malinaw na simbolo na nawawala na ang kapangyarihan at kontrol niya. Pang-anim, at ito'y very strategic. Yung malaking ilog Efrates, matutuyo. Bakit? Para makadaan yung mga hukbo mula sa silangan. Para itong paghahanda sa entablado para sa pinakahuling malaking digmaan. At pampito, yung grand finale ng mga salot, isang napakalakas na lindol na babago sa heograpiya ng mundo, tapos uulan pa ng mga dambuhalang tipak ng yelo. Total devastation. Lahat ng yan, lahat ng mga salot na yan ay magtatapos sa iisang lugar para sa isang epic na labanan. Isang lugar na sigurado akong narinig nyo na. Armageddon.
Okay, para maintindihan natin yung huling laban, kailangan nating kilalanin yung dalawang pangunahing tauhan sa kwento. Meron tayong isang kapangyarihang pampolitika at isang kapangyarihang panrelihiyon. At para mas madali nating maintindihan, gumagamit ang source natin ng isang analogy mula sa lumang tipan. Isipin nyo si Haring Ahab, siya yung political power, at si Reyna Jezebel, siya naman yung religious power. Ganyan daw yung dynamic nila. At dito, nagkakaroon ng malaking twist. Kung paanong winasak ng mga tauhan ni Jehu, si Jezebel, yung halimaw at yung mga sundalo niya, sila mismo ang babalikan at wawasakin yung dati nilang kaalyado na religious power. Isang malaking pagtataksil. Siguro, na-realize nung political power na naloko lang siya. At yan ang kabuuan ng huling linggo base sa ating pinag-aaralan. Isang napakakomplikadong timeline ng mga pangyayari. At iniiwan tayo nito sa isang tanong na talagang nakakapag-isip. Sa gitna ng lahat ng propesiyang ito tungkol sa mga alyansa, pagtataksil at huling paghukom, nasaan na kaya tayo ngayon sa kwentong yan?